What's going on everybody? Yvonne here. Kung kakastart nyo lang ng very first Shopify store nyo, sobrang dali talagang maligaw sa dami ng kailangang ayusin. Kaya whether physical goods, digital products, or services ang binebenta nyo, super simple at straightforward lang talaga ang pag-add ng products sa Shopify store nyo. Sa guide na to, i-walk through ko kayo step by step kung paano gawin lahat yan. By the end of this tutorial, kaya nyo nang gumawa ng first product posting nyo. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano i-modify yung descriptions, images, at prices, pati kung paano i-manage yung shipping at inventory nyo. So tara, let's jump right into it. Bago tayo magsimula, i-share ko lang yung screen ko dito since step-by-step tutorial to. So kung gusto nyong sumabay or itry mismo yung platform, meron tayong link sa baba ng description para sa free trial. Pag kinlik nyo yung link, ilagay nyo lang yung email na gusto nyong gamitin for the free trial. Take note na for the first 3 days, completely free siya, no credit card needed. Pag ready na yung email nyo, ilagay nyo lang doon tapos press start free trial. From there, makakapag-set na kayo ng password at makakagawa na kayo ng sarili nyong Shopify account. Boom! Pagkatapos nun, tatanungin kayo ni Shopify ng ilang quick questions tungkol sa store nyo. Kunwari, kung online store ba siya, kung gagamitin nyo rin for in-person sales or sa mga event. Lahat ng info na to makakatulong para mas maging smooth yung experience nyo sa platform. So for now, piliin natin yung online store. Then press next. Hindi pa tayo nagsisell sa ngayon. For products, ang pipiliin natin ay products we're going to buy and make ourselves. Tapos, bibigyan niya tayo ng ilang options pagdating sa plans. Merong basic, grow, at advanced. Lahat sila, $1 lang for the first 3 months. Tapos after nun, tataas na yung price to $39, $105, or $399. For most of you na nanonood nito, feeling ko yung basic plan, more than enough na yan. Pero habang lumalaki at nag-i-scale kayo, pwede nyong i-consider yung grow or advanced plans. Pero mamaya na natin yan pagdesisyonan. And ayan, nasa system na tayo. So saan tayo pupunta from here? Right? Kunwari may product na tayo at ready na tayong mag-start. Ang first recommendation ko, bago kayo pumasok sa kahit ano, punta muna kayo sa online store nyo at i-modify yung theme, pages, at itsura ng store nyo. Doon pwede kayong mag-insert ng images, mag-edit ng layout, at i-make sure na everything looks smooth. Pero hindi yan yung focus ng video na to. Ang tututukan natin ngayon ay kung paano mag-add ng products. So tara, let's jump into that. So para makapag-add ng product, ang kailangan nyo lang gawin is pumunta dito sa products. Super straightforward lang. Pwede kayong mag-import or mag-add product kung gusto nyo gumawa from scratch. So gawin na natin from scratch. Mag-add tayo ng product dito. Kunwari t-shirt yung binibenta natin, right? Type natin t-shirt. Sa description, pwedeng, this is an epic piece of clothing. Tapos pwede nyo pang i-upload yung photo na gusto nyong gamitin. From there, pili na lang kayo ng category. So ayan, nakita nyo na ginawa na agad ni Shopify yung category para sa atin. At kung ayaw nyo ng clothing, pwede rin kayong pumili ng ibang category. Madami kayong choices. Pero sobrang dali kasi ng ginawa ni Shopify. Nilagay lang natin shirts. Alam nyo na agad na clothing, tops dapat siya. From there, pwede na natin iset yung price. Gawin nating $39.99. Yung compare at price naman ay para sa markdown. So, yung price na nakalagay na $39.99, that's the discounted price. Kapag ginawa ko namang $59.99, yung compare at price, yun yung original price before discount. Tapos, pwede na nating ilagay yung cost per item. Meaning, magkano ba talaga yung gastos natin? Lagay natin $1. So, ang profit natin magiging $38.99. At profit margin na 97.5%. Pero syempre, hindi naman realistic yan in real life. Pwede na rin nating i-track yung quantity dito. Since naka-check na siya, pwede na nating ilagay kung ilan yung stock na meron tayo. Gawin nating 10. And kung gusto nyo, pwede nyo ring i-allow na mag-continue selling kahit out of stock. Useful to kung gusto nyo munang i-pre-fill yung orders bago kayo mag-restock ng inventory. At kung meron kayong SKU barcode, pwede nyo ring i-check yung box na yan. Ngayon, kung physical product yung binebenta nyo, maganda maglagay ng weight dito. Mas madali, lalo na kapag iniisip nyo na yung shipping. Kasi pwede kayong gumawa ng shipping labels diretso sa Shopify. Kaya super seamless ng process. Piliin nyo lang yung weight, tapos ilagay yung country of origin at yung HS code nyo. Pagdating naman sa variants, ang ibig sabihin lang nito ay kung may iba't ibang versions yung product nyo. Kunwari, may t-shirt kayo na may blue, gray, at green. Pwede nyong i-add lahat ng variants dito. Pwede kayong gumawa ng variants based on color, size, fabric, age group, kahit ano pa. At kung meron kayong sariling custom options, pwede nyo rin tong i-add dito. Habang mas dumadami yung products na nilalagay nyo sa website, mas magiging madali para sa users na mag-navigate. Plus, nakakatulong din to sa SEO boosting ng store nyo. Kaya pagdating sa actual category, pwede tayong maglagay ng iba't ibang meta fields dito. Pwede nyong i-add yung color, top length,
fabric, size, clothing features, neckline, age group, basta anything na makakadistinguish sa shirt nyo kumpara sa ibang competitors. Kasi kung i-google mo lang yung t-shirt, maliligaw ka talaga sa dami ng ibang businesses na nagbebenta nito. Pero kung may specific details yung t-shirt nyo, mas mag-i-stand out siya. At the same time, para sa mga users na nasa website nyo, mas madali para sa kanilang hanapin yung exact product na gusto nila. Pagdating naman sa SEO, pwede nyo pa itong i-modify ng mas detail dito. May kita nyo kung paano lalabas yung product nyo sa web at kung paano siya makikita ng mga tao. Kung gusto nyo siyang i-edit, i-click nyo lang dito at pwede nyo nang i-modify yung page title, meta description at URL handle para maging SEO friendly lahat. Based sa experience ko, the more specific, mas better talaga yung results. Ang reason behind this ay dahil sobrang daming general stores out there, halos pare-pareho lang binebenta, pero kapag nakahanap ka ng specific niche, doon ka nagkaka-advantage. Ang logic dito, kung mas unique yung product mo compared sa iba, mas madali ka talagang makikita ng customers at mas possible nilang bilhin yung product mo sa small business mo. Kasi isipin mo, ang daming malalaking businesses like Alibaba or Walmart, bumibili sila ng t-shirts ng sobrang mura. So hindi mo sila kayang labanan sa pricing. Pero kung makakahanap ka ng niche mo at may nagagawa kang something different, mas madali talagang mag-stand out ang store mo kumpara sa lahat ng competition. Pag ready ka na, i-press mo lang yung save. Boom! Ready na yung product mo. Pwede mo nang i-track yung recent sales nito at kung gusto mo pang mas i-customize. Pwede mong i-edit yung type, vendor, specific collections, or tags ng product. So tulad ng nabanggit ko kanina, yung itsura ng website nyo at kung paano i-interpret ng users yung product nyo sa actual website ay totally dependent sa online store tab dito. Kaya kung gusto nyong i-manage yan, punta lang kayo sa online store tapos customize theme at doon nyo na pwedeng ayusin lahat. From there, sobrang straightforward na i-publish yung product listing para lumabas sa website nyo. Tas after nun, all you gotta do is double down yung marketing nyo. Tapos yan, hayaan nyo pumasok yung mga ding, notifications pag may bumili. At kung ayaw nyong gawin one by one, pwede rin kayo mag-import ng maraming products in one go. Punta lang kayo sa products, press import, tapos i-drag nyo yung CSV file kung nasan lahat ng products nyo. Mas madali talaga to for bulk uploads. Habang nagdadagdag kayo ng mas marami pang products sa Shopify shelves nyo, maganda rin gumawa na kayo ng collections para sa mga products nyo. Right? Mas organized lahat, mas madali nyo rin mamamanage yung inventory nyo. At kung dropshipping or print-on-demand naman yung ginagawa nyo, pwede nyo rin gamitin yung built-in Shopify apps like DSers or Printful para sila na mismo yung mag-handle ng importing process for you. Makita nyo dito sa left-hand side parang app store sa phone nyo. May sariling app store si Shopify na puno ng iba't ibang apps for all sorts of things. Isa na doon yung makatulong sa products nyo. So kung dropshipping kayo, DSers ang i-check nyo. At kung print-on-demand, Printful naman ang pwedeng gamitin. And ayun na folks, as you guys saw, sobrang dali lang mag-add ng products sa Shopify store nyo. Yung pag-add ng products, pag-manage ng inventory, at pag-explore sa SEO, lahat yan super important para sa business nyo. Kaya ginawa talaga ni Shopify na beginner-friendly yung buong process. Kung gusto nyong itry yung platform mismo, meron tayong link sa baba sa description. And kung helpful sa inyo tong video na to, mag-leave kayo ng like at mag-subscribe for more videos like this. Malaking tulong yan sa channel. Till next time, peace!